I'm very, very excited for this topic, guys, no? Kasi alam ko naman na ang reason kaya tayo forex trading is to also earn. Tama ba? Is to earn money. Tama ba, guys? So, when I first started in forex trading, sobrang laki talaga ng ano no ko. So I have big hopes yan sa forex trading. And this is one of the those industries na naniniwala talaga ako na pwede ka talagang kumita ng milyon. Yan. Dati ko pa alam 'yun, no. But what happened is that um hindi pala madaling kumita ng milyon sa forex trading. So pwede kang swertehin, okay, sa umpisa na dire-diretso talaga yung progress mo. Bihira 'yun kasi halos lahat ng mga pro traders at magagaling na sa forex trading na nakilala ko ay talagang marami talaga silang pinagdaanan. Okay? So, if you're someone na you're struggling right now or maybe hindi mo magets, 'di ba? Or maybe kikita ka tapos biglang mawawala siya. Yan. So, pag-usapan natin, ano yung pwedeng mong gayahin at pwede mong gawin for you to hit profits consistently. Okay? So, how I earned 1 million in 5 weeks. Ayan. Wag niyo akong baka habulin tayo ng BR. Okay. Okay, so ano to guys? September profits. Okay, so this is trading profits lang to. Okay, so hindi pa kasama dito yung iba ko pang mga sources ng profits. So, pag nagkita tayo sa bootcamp, ayan. So meron tayong magaganap na bootcamp this coming kailan ba 'yon, Coach JN? Pa-type nga po. Ayan. So this month 'yon. Yes, October So yung bootcamp 23. na 'yon, pwede kong ipakita sa yung MT5 ko at makikita mo lahat ng trades. Ayan. Kung nandito si Raven, ayan, nakita kami si Raven tsaka si Flor. Nakita talaga nila yung MT5 ko and this is a live account. Ayan, October 23 to 26. Yan, pwede kong ipakita sa iyo yung live account na ginamit ko. Na transparent tayo, hindi tayo nagloloko dito, guys. Ayan. So, umabot talaga siya ng 1 million. And this is not the first million that I earned in forex trading. Okay? So, kung i-compute natin simula nung nag-forex ako, that's multiple millions na. Yan. So, type mo nga dyan, multi-millionaire. Yan. So, dito gusto mo maging multi-millionaire sa forex trading. Grabe, no? And I'm just here, isang taon pa lang ako nagpo-forex, guys. Okay, so, yun yung maganda. Sino dito yung ayaw mo maghintay? Ayaw mo maghintay ng 5 years, 10 years before you can become a multi-millionaire. Possible pala siya. Possible. Kaya lang, ayan, may mga payaman dito. Shout out ko lang Si Noel, JM, and Elena. Ay, mga payaman, mga naka-open cam, di ba? Alam ko na talagang tutok na tutok dito sa training na to. So, yung number one skill na gusto ko na sana i-practice ninyo, no, is whenever there's a training, you open your camera. Why? Kasi, magiging accountable ka na mag-focus talaga. Okay? So, drop your cellphone. Wala ka dapat pinapakinggan at paalisin mo lahat ng mga nang di-distract sa'yo ngayon. Kasi, isa sa reason kung bakit um, naging profitable ako is focus. Yan. O, sulat mo na yan dyan sa iyong notebook, JM. Very good kami, notebook ha. Ayan. So, number one is focus. So, every time na meron tayong training, every time na may kasalita dito, okay, so you need to exert 100% focus. Kasi hindi mo talaga yan maa-absorb kapag meron kang ibang ginagawa. Okay? So, ito yung MT5 ko. So, pag kinumpit nyo, medyo kulang siya kasi meron naman akong ibang accounts pa, no? So, pag pinagsama-sama mo sila, so this is around 970,000 lang tong isang MT5 ko. Grabe ba? Ayan. Sige, screenshot nyo na. Tapos lagyan nyo na wallpaper sa cellphone ninyo. Ayan. So, next month, i-goal na natin yan.
para masaya yung Pasko. Masaya yung Pasko natin. So, may story, ayan, nawala yung picture. Pero, sa mga ano, sa mga hindi na, sa mga ano na, kilala na ako na. So, my story is, I came from humble beginnings talaga. Okay, so yung mama ko before ay naglalabandera siya, ayan, katulong siya. And there was a time na ano din siya, naging magsasaka. Ayan, sa Nueva Ecija kami that time nakatira. And doon nakatira naman kami sa Cavite, gumagawa siya ng basahan. Ayan. So, growing up, meron talaga akong desire na maging mayaman. Okay. Bakit? Kasi syempre, naranasan ko na yung maging mahirap eh. So, yung maging mayaman naman, tama? So, try naman natin maging mayaman. Tama ba guys? Do you guys agree? Yeah. Type yes nga kung agree ka dun. Alam na natin maging mahirap eh, no? So, try naman natin maging mayaman. Tama. So, growing up, yun talaga yung mindset ko na sabi ko, I will definitely try those opportunities na pwede akong yumaman. Yan. So, fortunately, merong mga tumulong sa amin. So, I'm a product of scholarship. So, marami nag-scholar sa akin. Scholar ako ng bayan. Scholar ako ng Mandaluyong. Dati nakatira kami dyan. Scholar ako ng mga tito-tita ko, mga kamag-anak. At maraming tao yung tumulong sa amin. It's because mataas yung grades namin dati. So, kumbaga, maraming gustong tumulong kasi alam nila na hindi masasayang yung tulong nila. Okay? So, lahat kami, apat kami magkakapatid, lahat kami ay scholar kami. Yan. So, growing up, um, I think bata pa lang ako, marunong na akong mag-business. Yan. So, business-minded na talaga ako. So, dati binebenta ko yung mga, yung mga drawings ng ate ko. Binebenta ko sa mga kaklase ko. Tapos, basta yung gano'n, yung mga magbebenta ka ng pastillas, ano ka, papa-order ka ng Avon. Yan. So, nung nag-work ako, guys, I have this idea na sabi nila, pag nag-manager ka daw, ay yaman ka na. So, ako, simula nung nag-work ako, ang goal ko talaga is maging manager. And nakuha ko siya at a very young age. So, 23 years old pa lang, I'm managing 20 people. Yan, sa call center, sa BPO. So, ginalingan ko talaga yan. And good news and bad news. Yan. Naging manager tayo, good news. Bad news, di naman ako yumaman. So, sino dito yung na-scam ka din na sabi, pag daw na-promote ka sa work, kayaman ka na. Ayan. Pag naging manager ka sa work, kayaman ka na. Ayan. Kaso nangyari, lang, walang money. Diba? Okay, so, kaya ang ginawa ko is nag-venture out ako sa iba't ibang negosyo. Yan. At nakita ko talaga yung forex trading dati pa. Okay, so I started with crypto. At yung crypto na yun, guys, ay ang unang crypto na sinabak ko ay Bitcoin at saka SLP, Axie. Yun. So I was an Axie manager. I handled 35 teams. So 55,000 yung savings ko, yung 50,000 doon tinaya ko sa Axie. All in. Yan. So all in tayo pag negosyo. Tama? Kasi ako ang mindset ko, ikikip ko yung pera na to sa bangko nang hindi naman siya tumutubo. Pag tinaya ko to sa negosyo, malay mo, manalo ko. Yan. Pag natalo naman ako, I'm sure that I will learn something. Do you guys agree? Yan. So kaya ako, pag negosyo, ay negosyo talaga. All in. Ayan. So nakikita nyo to? Sino dito yung may losses na ganyan? Hindi ko mahanap yung screenshot ko before ng sobrang daming loss. Kaya ito na lang nilagay ko, no? So, yung loss na to is September 29. Ayan, September 30. Okay. So, may mga losses ba ako na malalaki? Oo naman. Ayan. So, during that time na nakuha ko yung 1 million in the span of 5 weeks, hindi siya lahat blue. Hindi siya lahat win. Okay? So, merong mga araw doon na ang laki ng losses ko. Pero, nagka-cut loss kasi tayo. So, imagine niyo na lang, nakikita niyo to kung saan ako nag-sell.
Nag-sell ako ng 3,794, 3,796, 3,795. Ano na ngayon yung gold, guys? Sige, paki-check nga. Ano na ngayon yung gold? 3,931. Okay. Can you imagine kung hinold ko pa itong loss na to? Can you imagine? Yung losing position na yan, ang laki niya, no? 0.1, 0.2, 0.1, 0.2. Can you imagine, guys, anong mangyayari sa account kung hinold ko yung losses na yan? So, sobrang laki ng naging loss ko before. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-hold ako ng losing position dati. So, kahit hindi na tama yung structure, i-hold ko siya. Kahit sobrang bullish na ni gold, nakasell ako, ikikip ko pa din siya. Yan. Mag-hold on ako na mag-hold on. Hanggang sa maubos yung account. Imagine niyo kung hinold ko tong losses na to, sa tingin niyo, mauubos ba? Kahit gaano kalaki yung deposit mo, kahit gaano kalaki yung account mo, masusunog siya, guys. Believe me. Ngayon, anong nangyari? Kinat ko siya. Masakit ba yung $400 na loss? $200 losses, masakit ba yan? Oo naman. Actually, marami pa yan. Hindi lang ako nagkaroon ng time na ano, kasi nga, nag-brown out eh. Na i-post yung malalaki talagang losses. Pero, ang natutunan ko talaga dyan, ikat mo na lang tapos, saka ka ngayon mag-fresh start. Yun talaga yun. Kasi wala na eh, hindi na siya tama. Yung analysis mo sa trade na to, hindi na siya tama. So, you would rather cut that na tapos na yan, yes, you accept the loss, and then you move forward. Tama ba? So, type nyo nga, move forward. Yan. So, every time that you are faced with this situation, kasi ito yung hindi nyo madalas nakikita. 'Di ba? Kasi madaming mga trader, papakita lang lagi puro profit. Puro profit, puro profit. Encourage nila kayo na magmalaki ng lot size. So, kung napapansin nyo, no, sa community natin, lagi ko kayong pinipigilan, 'di ba? Lagi ko kayong sinisita na, uy, dami mong entries, uy, ang laki ng lot size mo. Kasi alam ko na. Okay, alam ko na kung saan papunta yan eh. Okay, so, move forward tayo. Pag losing position na, alam nyo hindi na talaga profitable yung position ninyo. Tanggapin nyo yung loss na yun. Magpahinga kayo sa market. Yan, mag-unwind kayo, maglakad-lakad muna kayo sa labas. And pagbalik ninyo, you have a clear mind. Yan, para mag-trade ulit. Okay ba yan? Okay ba yan, guys? Yan. Yun yung ano, yun yung isa sa malaking natutunan ko. Yan. Dito no, for the past few months yan. The mindset shift. Yan. Dati, hula-hula ako mag-trade. Sino dito yung ang kulit mo pa? 'Di ba? Alam ko talaga kasi tataas to, Coach Lee. Anong confluence mo? Eh, kasi tiningnan ko yung ano, yung support tsaka resistance. Ano pa? Alam ko talaga, tataas talaga siya eh. Ano, ano yun? Diba? So, minsan, nagagalit sa akin. Di ba? Minsan, may mga naiinis. Yan. Minsan, napipikon. Yan. Pag talagang pinapagalitan ko, eh wala. Papagalitan talaga kita. Okay? Kasi, agree ba kayo na dapat may coach tsaka may mentor kayo sa trading? Yan. Type agree if you think na kailangan nyo ng coach at ng mentor sa trading. It doesn't mean na yung coach at mentor mo ay paldo lagi. It doesn't mean na yung coach at mentor mo ay sobrang galing. Hindi siya ganun. Okay? So, kahit nga actually maganap kayo ng accountability partner, sobrang laking tulong nun. Okay? Sa journey ninyo. So, dati, hula-hula din ako, ganyan din ako mag-isip. Yan. So, kahit wala namang confluence, alam mo, may pakiramdam ka lang. Lakas mag-feeling eh, no? Ginawang pakiramdam yung Forex eh. Ang galing talaga. Diba? So, alam nyo ba kung gaano kalaki ang tinitrade ng mga big institutions? It's not millions. It's billions. Imagining nyo na lang.
kung gaano tayo kaliit sa trading space at para maimpluwensyahan mo yung market. Sino ka ba? Para maimpluwensyahan ng feeling mo yung market. Ganun eh, di ba? Pag inisip mo, grabe no? Yung feeling mo against the world. Imagine, ang kalaban mo yung mga big institutions. Di ba? Sila JP Morgan, magkano yung tinitrade niyan? Di ba? So yung mga big accounting firms at big businesses. Oh. Yung mga San Miguel Corporation, gaano kalaki yung tinitrade niyan, guys. Yeah? So pag nagbagsak sila ng trade, wala na, kain na tayo, tama? Kaya natin tinuturo yung Wyckoff. Ayan. So, kung hindi mo pa naiintindihan yung Wyckoff, mahalaga yun. SMC, galing din siya sa Wyckoff. Kasi kailangan natin maintindihan paano nagtitrade yung mga big institutions. Paano sila mag-isip. Kasi sasabayan natin sila. Kasi hindi natin kayang maapektuhan yung market eh. Diba? Yung 0.01 mo, kaya ba niyang maapektuhan yung market? Diba? Grabe, no? So, ibig sabihin, yung guessing trades, yan. Pwede ba na wala ni isa sa community natin yung manghuhula? Okay lang ba yun? So, type mo nga, never na ako manghuhula. Yan. My 0.01 against the world. Ano? Diba? Grabe, kasi feeling mo lang eh. Diba? So, type mo dyan, never akong manghuhula. Ayan. So, never na akong manghuhula ng trades. Okay, sige, type mo yan. I want to see 43 participants typing it. Kasi yan man lang, nakikita ka ni Lord, di ba? Yan palang pagta-type, di mo kayang gawin, tapos humihingi ka ng millions. Di ba? Humihingi ka ng millions. Never na akong manghuhula. Ayan na. So, grabe, no? Guessing trades. Ayan. From guessing trades, nagkaroon ako ng structure sa mga trades ko. Okay? So, yun talaga yung turning point. Ano yung sinasabi nating structure? Ayan. So, for example, when you look at gold, yan, what do you see? Diba? What do you see sa daily? Ang mahirap sa atin, guys, yung mga naka-MT5. Pag naka-MT5 ka, ano lang yung nakikita mo? Tapos naka 5 minutes ka pa. Di ba? Tama? Tapos feeling mo, tataas yung gold. Feeling ko talaga, Coach Lee, tataas to. Grabe, nasa 5 minutes time frame ka lang. Tapos ang tiningnan mo lang na structure ay for the day. Grabe, di ba? Di guys, alam mo kung bakit alam ko. Kasi ganyan ako dati. Okay, so, ganyan talaga ako dati guys. Yan. Ang titingnan ko lang lower time frame, wala akong alam sa structure, wala akong alam kung nasa support na ba ako, nasa resistance na ako. Basta alam ko lang, feeling ko tataas o feeling ko babagsak yung gold. Ganun. Diba? So ngayon, titingnan mo, ano yung structure ng tinitrade mo? Diba? So I trade gold, BTC, and US30. Yan yung tatlong tinitrade ko. Dati, nag-USDJPY ako. Pero nasunugan ako doon, so ayoko na muna. Pero okay yun na. Okay i-trade ang GBP USD, USDJPY. Maganda yan. Euro USD. Now, pag tiningnan mo yung gold, sige, tatanungin kita. Ayan, medyo maano lang yung ano ko, yung trading view ko. Medyo makalat, sorry. Tatanungin kita guys, ano ang structure ngayon ng gold? Sige, type mo nga. Bullish o bearish? Sige, type mo nga. Bullish. Ayan. So ngayon, dahil alam mo na na bullish, ano yung bias mo? What's your bias? Bully si gold. Oh, bully talaga yan. Okay. Buy. Yan. Ang tanong, Coach Lee, bakit tayo nagkakaroon ng signal na sell? What do you think? Pag uptrend, sasabihin, ay, magsisell ako, pullback, pullback. Diba? Pwede naman yun. Okay. So, meron pa rin tayong sell signal kasi may mga pullback, may mga reversals, may mga konting sell na nangyayari dyan. Pero, if you know the structure, retracement, yes, tama. If you know the structure, alam mo na overall bullish si gold.
So, ibig sabihin, pag nagkamali ka ng sell, mali yung pasok mo, hindi nag-play out yung trade mo, i-hold mo ba yung sell mo, guys? Sige nga. So, kaya ako siya kinat. Di ba? Buti na lang nagkat ako, tama? So, yung 3795 ko na sell, kumusta naman? 3930 na ngayon. Imagine. That's around how many pips? Sabi, no? Hold malala yan. Diba? So, yun yung nagbago, 'di ba? So dati nagge-guess-guess lang ako. Ngayon pag nagpunta ka sa 4 hours, iba na naman yung makikita mo. Tama? So there are different structures within that time frame. Sa 1 hour, iba din makikita mo, 'di ba? Sa 30 minutes, 15 minutes. So usually confirmation yung lower time frame. So sa lower time frame, titingnan na natin saan na tayo papasok. Ano yung mga nangyayari dito na maliliit na galaw? Ayan. So, for example, ito, nag-cross yung, dati, no, ito pa pala, no, habit, no, bad habit. Dati, pag umaangat yung market, ayan, no, di ba, nakita mo, ayan, no, bawa na dito, 3927. Napunta ng 3934, ay, paangat talaga, bullish na talaga si gold. Tapos, 3495 na, hala, bullish talaga. Nag-3949. Dapat kanina pa ako nag-buy. Yun yung nangyayari sa isip mo, di ba? Kanina pa ako nag-buy. Ang gagawin mo, magbabay ka dito. Magbabay ka dito sa 3949, not knowing, di ba? Not knowing na ano na siya. Anong tawag dito, guys? Anong tawag dito? Sige nga. Is it support or resistance? Resistance. Oh. Pagbabay ka sa resistance, ang perfect niyan. Pagbabay ka, sa pinaka-tuktok ka mag-buy, guys. Ayun, dito. Nag-buy ka dito. Tapos pag bumaba yan, sabihin mo, ano sabihin mo? Pullback lang to, guys. Retracement lang. Tama? Tapos aakyat konti. Oh, sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba? Pataas si gold. Sabi ko na. So, magbabay ka ulit. Tama? Magbabay ka ulit. Maglalagay ka ulit dyan ng entry. Eh, bumaba. Sabi mo, oy, pullback lang, pullback lang. Diba? Tamas ulit. Oh, buy entry ulit ako. Okay na. Talagang pataas si gold eh. Diba? Tas yan, wala. Ngayon, ubos ka ngayon. 3926. Diba? Kasi wala kang basis. Tinitingnan mo lang yung candle ng, baka nasa 5 minutes ka or nasa 1 minute ka. Okay? So, meron bang time na babay tayo sa resistance? Oo naman. Pag nag-breakout yan. Diba? Pag sure ka na talagang breakout na siya. Yan. Pero hanggat hindi pa, ang bias when it comes to resistance ay sell. Mas safe na mag-sell. Ayan. So, nung nakaraan, meron nag-chat sa akin, Coach Lee, bakit alam mo na magbabay? Sabi ko, na-break yung resistance eh. Dito yun eh. Saan ba yun? Merong dito na magbabay eh. Ito yun guys. Ito. Nagbay ako dito. Sa 38 sa 3895 yata ako nagbay. Yan. Dito. Yan. Okay? Kasi nag-breakout na siya. So, resistance, resistance, umakyat siya, di niya na-break, umakyat ulit, di na-break, umakyat ulit, di na-break, umakyat, na-break niya, eh, diretso yun. Yan. Are you guys learning? Yan. So, nagkaroon ng structure. So, kung dati, nanguhula ako ng trade, ngayon, nagkaroon ng structure. Ganun pala yun, Coach Lee. May structure pala, akala ko feelings lang. May reason pala yung trades natin. Oo naman. Ngayon,
Since hindi tayo kasi, hindi malaki yung lot size natin, hindi malaki yung tinitrade natin to influence yung trades. Guys, kailangan natin sumabay sa agos. Ayan. Kaya sasabi na, the trend is your friend. Kung meron man na mag-sell dito, ayan o, meron namang konting sell dyan. Ayan o, nakita nyo to? Scalp lang yun. Kung mag-sell ka man, scalp mo lang at make sure na meron kang SL. Meron din nagsabi sa akin, coach, nag-i-scalp lang ako kaya wala akong SL. Make sure na tutok ka kasi hindi pwedeng iwanan mo yan. Okay? Hindi pwedeng iniwan mo lang siya doon. Hindi porket scalp, wala nang SL. Hindi ah. Ang scalp, mas maganda kung may SL pa din. Lahat ng trades na gagawin mo may SL. Paano mo malalaman yung SL? Kung hindi ka pa marunong, I suggest mag-copy ka muna ng signal. Bakit? Kasi there's a reason why nandoon yung SL. Maybe it's the previous support. So, halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, ito. Yan. Ito. Si Gold, nagpo-form ngayon ng ng support dito. 'Di ba? Nakita niyo yung bounce na yan? Nire-reject niya to. 'Di ba? Nag-bounce siya, oh. Malaki. 'Di ba? Nire-reject niya tong area na to. So right now, wag ka muna magti-trade. Kasi hindi mo alam kung dediretso ba to or magbabounce siya. 'Di ba? So itong area na to ay panoorin mo siya. Tingnan mo lagi ano yung nagiging galaw ng market pag pumupunta siya sa area na to. No? It's an area, hindi siya price. Kasi area yan eh. Ayan, malaki siya. Ayan. Kasi may reaction dyan yung market. So, kung nag-sell ka dyan, kasi akala mo ay pababa na yung market, right now, drawdown ka. Diba? So, eto, titingnan mo ngayon. Titingnan mo yung galaw. So, yung SL, halimbawa, nag-ano ka dito, nag-buy ka dito. Saan yung SL mo? Diba? Saan ka pwedeng maglagay ng SL? So, may reason behind kung nasan yung SL. It's either previous resistance siya or previous support siya. Kasi, um, for example, naka-hold ka pa sa, sa sell mo. Nandito na yung, naka-hold ka pa sa buy mo. Nandito na yung gold. So, let's say, bumalik dito yung gold. Mali na ko. Okay. So, let's say, bumalik dito guys yung gold, no? Horizontal yan. Dito. Yan. Bumalik dito yung gold, tapos nakabuy ka pa din. Kumbaga, na-break na niya tong support na to, tapos na-break niya na to, nakabuy ka pa din. Na-break na niya to, nakabuy ka pa din. Diba? Diba? So, hold on, malala yun. Anong ibig sabihin pag nabe-break ng gold yung support? Baka nag-shift na yung bias into bearish, hindi mo pa alam. Sobrang bearish na pala ng structure, ini-ignore mo yung structure kasi nga, may buy ka doon sa tuktok. Okay? Sulat mo yon. You're ignoring the structure. Diba? Wala na. Shift to bearish na eh. Pero ikaw, nag-hold on ka pa rin kasi nandito ka nakabayo din sa tuktok ka nag-buy. Diba? Hindi, pullback lang to. Grabe pullback ha. Diba? Ilang support na yung binasag, pullback pa din. Diba? Grabe. Diba? So, are you guys learning? Yan. So, isa yan sa, sa masasabi ko na natutunan ko, no? So, na-in-apply ko sa trades ko. Okay? So, kapag alam mo kung ano talaga yung nangyayari, yung structure ng market, magkakaroon ka ng confidence. Yan. May nag-chat din sa akin, sabi, Coach Lee, ba't ang laki ng lot size mo? Kasi confident ako sa trade ko eh. Diba? At alam ko na kahit malaki yung lot size ko, kaya kong
cut loss. Alam ko kung kailan ko siya ika-cut loss kasi wala na talagang pag-asa, na-break na yung next support. At alam ko din kung kailan ko siya i-hold. Yan. So, yung turning point ko guys, no, I invested in mentorship. Ano yung mentorship na yun? So, right now, meron tayong VIP, which is School of Traders. Yan. So, meron tayong mga coaches and mentors, meron tayong mga pinapag-training sa inyo, marami tayong trainings dito, na sana hindi nyo, i-ignore. Yan. So, if you're new sa School of Traders, punta dito sa classroom, ano yung unang-una mong tatapusin? Start and setup. Marami ditong hindi alam yung types of orders. Pero ang tagal-tagal na nasa school. Hindi alam ano yung buy limit, ano yung sell limit. Paano siya ititrade. Paano siya ilalagay sa MT5. Eh, nandito yun. Ibig sabihin, hindi talaga siya nag-aaral. Diba? Paano mag-modify ng trades? Ang dami nagtatanong sa akin. Coach Lee, possible ba na hindi ko muna i-out yung entry? Pero magte-take profit ako? Yes, that's called modify trades. Pero hindi mo alam yun kasi hindi mo to ginawa. Di ba? So, bakit tayo nag-setup ng trader ranks? That's because gusto namin na magkaroon kayo ng structure, yung ano yung sunod-sunod. Okay, so kung titingnan nyo dito sa trader ranks, meron tayong mga na-awardan nung Sabado ng mga bagong warrior. So, ano ba yung warrior? Ang warrior is someone na meron siyang trading plan. So, in-upload niya yung trading plan, pinakita niya sa amin na may trading plan siya, shinare niya din sa school, and complete na niya yung account setup, yung start and setup. That's a warrior. Ano yung elite? Yan. So, meron tayong trader ranks dito, guys. Ito yung itsura niya. Ayan. So, meron tayong warrior, elite, master, analyst, epic, legend, mythic, oracle. So, yun yung nagustuhan ko sa school. Kasi once na pumasok ka dito, alam mo ano yung sunod-sunod na gagawin mo. Pero guys, kailangan nyo pa din, ay magkakaroon kayo ng ganitong badge. Yan. So, lagyan namin picture nyo dyan. Pero kailangan pa rin ng effort. Yan. So, yung next rank is upload a screenshot of your end of module quiz with a score of 80%. Execute. Ayan, click ko lang. Execute and submit a log of 5 completed demo trades. Okay? So, if you're brand new, kailangan makita natin na nakapag 5 demo trades ka. Ibig sabihin, you're practicing. Okay? So, para makuha mo yung elite. Ano yung next? Post one chart in the school that clearly marks and explains a trend. So, ibig sabihin dito, kumuha ka ng chart, let's say gold, BTC, or kahit anong chart. Lagay mo ano yung trend, ano yung support and resistance, screenshot mo siya, pasa mo sa amin. And you will become a master. Ibig sabihin, alam mo man lang, okay, kahit yung support and resistance, alam mo man lang. Gets? Yun yung next level. Ibig sabihin, by this time, you are analyzing. Kahit na yung maliliit na analysis muna. Kasi alam ko, most of you are busy sa work. Tama ba? Patay part-time nga sa lahat ng mga part-time na may work. Yan, para makita natin gaano kadami yung part-time dito. So, alam namin busy kayo. Pero it doesn't mean na hindi kayo dapat nag-aaral, 'di ba? So dapat mabibigyan mo ng time 'to. Okay, kahit man lang 30 minutes to 1 hour manood ka. O ano yung next step doon? Yan. Kailangan mo na matuto ng risk reward ratio. Ano ba 'yan? Nandun 'yan sa classroom natin. So ibig sabihin guys, no, etong trader ranks ay ginawa talaga namin at pinag-isipan namin ng mabuti 'to for you to have a goal, for you to have a step by step ano tawag doon? Levels, yan. Na pwede mong sundan. At for sure, pag natapos mo lahat ng trader ranks na yan, ay magaling na trader ka na. Okay? Ano naman tong masterclass? Lahat ng mga recordings, ng mga tutorial natin katulad nito, ina-upload namin dito.
Okay? Para sa mga gusto matuto ng intraday, paano sumunod dyan, nandito yung recording. Ano yung Wyckoff, nandito yung recording. Kung di ka pa nakapag-set up ng account, nandito yung introduction natin to Forex. Meron tayong scalping mastery. Yan, dito. Meron din tayong gold, paano mag-scalp sa gold, nandito din. Ano yung trading psychology na kailangan mo for you to become profitable, nandito din. Price and candlestick, sobrang ganda nung training na to guys, dapat napanood mo na din to. So, alam ko na busy kayo, so you can allot 30 minutes to 1 hour in practicing or in learning something new. Okay? Bukod pa yan sa mga beginner, intermediate, and mga advanced modules natin. Okay? So, dito pa lang, actually, marami ka nang matututunan. So, plus, syempre, ano pa yung ano natin, I started to follow a system. Ano yung follow na yun? Ano yung trinade ko? Gold, BTC, US30. Hindi mo na ako gumalaw ng ibang um, chart. Yan. Kasi, actually, isang chart pa lang yung ifa-follow mo, sobrang daming oras mo na kailangan. I-google dyan. So, ang ginagawa ko, gold and BTC ako, tapos live trading ko is US30 kay Coach Bea, which is mamaya na yun, malapit na. And also, I check intraday signals in gold. Okay, yan yung mga ginawa ko. Ano yung execution checklist? Yan. So, may checklist tayo. Magte-trade lang ako if the price is in my entry zone. May candle confirmation ba? May SL and TP ba yung trade ko? Yung lot size ko, okay ba siya? At kung meron bang news. Yan. So, sa news, punta lang kayo sa forexfactory.com. Yan. So, Monday ngayon, walang masyadong news. So, okay lang. Safe tayo mag-trade. Yan yung mga checklist ko whenever I do the trades. Yan. And guys, no, balikan ko lang to, no, sa turning point. Ang turning point ko talaga sa trading, I think, is nung time na ang dami ko ng losses. Papaluin ka kasi talaga ng market hanggang sa matuto ka. At paulit-ulit mong gagawin yung mistake na yun hanggat hindi mo pa siya natututunan. So, ako, I started na aralin talaga siya nung nainis na ako na kaya kong kumita ng $100 umaga pa lang. Pero mag-e-end yung day na mula 8 o'clock, nagtitrade ako hanggang napuyat na ako sa katitrade. Tapos, talo pa. Diba? Mag-e-end yung day ng loss pa ako. Yan. Type yes nga. Type me if you are, kung nakaka-relate ka doon. Tapos may isip mo, yung buong araw mo, napunta sa trading, tas talo ka pa. Buti kung panalo ka. Tama? It's either break even ka or talo ka pa. Imagine nyo guys, ilan yung oras na ginugol nyo sa trade. E paano kung yung 8 hours na yon? Imagine niyo na lang guys ha. Kung yung 8 hours na yon, nagbabad kayo sa classroom. Alam ba ba, it's Monday. Monday, hindi ako magbubukas ng MT5. Mag-aaral muna ako ngayon. Kailangan ko maintindihan yung sinabi ni Coach Lee na support and resistance man lang. Diba? Kailangan maintindihan ko yung trend. Diba? So ngayon, uulit-ulitin ko itong mga modules natin para lang maintindihan ko. Diba? Ano nga ba ang support and resistance? Okay? What if yung oras na yon nilagay mo muna sa learning? Alam niyo yon yung story ng sharpening the saw. Diba? So, pwedeng dalawa tayo, nagko-contest tayo na kung sinong unang makakapagputol ng puno. Diba? So, ako, I spent most of my hours na hinahasa ko yung lagari. Ikaw, bumira ka kagad. Di ba? So, mauunahan talaga kita kasi yung lagari ko ay matalas na. Di ba? So, isang ganun mo lang, tapos na, putol na yung puno. Tama? Because I invested time sa learning. Sige po, tanong lang po kayo. Okay? So, yung 5-week journey ko guys, no? So,
ang trading plan, sobrang laking tulong talaga niyan. Kung hindi mo alam yung trading plan natin, nandito siya sa trading tools. So, meron tayong trading plan dito. So, pag clinic mo to, okay, wag mo tong i-edit ito. Kailangan mong gumawa ng sarili mo. So, punta ka dito sa file, make a copy. Para yung copy na yun, sarili mo na yun, yun may edit mo na siya. Okay? Huwag na kayo mag-ask ng permission to edit this kasi hindi talaga to ma-edit kasi ito yung ating example. So, if you have $200, di ba? Huwag kasing makulit na gusto mo 1,000,000 ka kagad. Hindi mo pa nga, hindi ka pa marunong eh. Tama? Coach Lee, pa clickbait ka sa 1,000,000. Ipinapakita ko talaga sa inyo kung ano yung possible na pwede nyong makuha sa forex trading. I'm inspiring you that it's possible for you to earn 1,000,000 in 1 month or 5 weeks. Pero it doesn't mean na yun na agad yung i-goal mo. Kasi hindi naman ako nag-start ng forex trading last month lang. Tama? So yung journey ko, wag mo i-compare sa journey mo. Kasi kahit matagal ka na nagtitrade, kahit mas matagal ka nag-trade kesa sa akin, iba yung oras na ginugol ko kaysa sa oras na ginugol mo. Kasi meron ako nakakausap na mas ano lang daw, hindi daw credible yung mga coaches na 1 year pa lang nagtitrade, 2 years pa lang nagtitrade. Bakit? Kasi yung 8 years mo, baka mas talo pa kita sa 1 year ko. Kasi yung 1 year ko, jump pack talaga yun. Nag-trade talaga ako halos everyday ako nagtitrade. So, hindi siya dahil 8 years ka na, 5 years ka na, ay grabe na yung experience. Hindi eh. Baka yung 5 years na yun, 8 years na yun, gaano ka lang ba kadalas na nag-aaral at nag-trade sa market, na pinag-aralan mo talaga siya, kuha. So, magmamatter pa din talaga ano yung mga natutunan mo during those times. Gaano kadaming oras na ginugugol mo in a day? Gaano kalaki yung focus mo? Yan. So, focus, yung number 1 na pinasulat ko sa inyo, no? Focus. Kasi, kapag distracted ka, bawa ngayon, dito sa training, 'di ba? Itong training na to, ang ikli lang nito. Kasi nag-start ako parang 9:20 na yata ako nag-start. Oh, 40 minutes lang tong training na to, pero yung iba sa inyo tutok na tutok, yung iba naman hindi. So hindi mo pwedeng i-compare 'yon, tama? So wag kang for me no, um ayan, wag natin sulatan guys yung ano. Okay, for me, wag mong tingnan yung journey ng iba, okay? Wag mong masyadong ikumpara yung journey mo. Kasi yung trading, very personal talaga siya. Merong mga bagay na magwo-work sa akin, hindi magwo-work sa'yo. May mga bagay na magwo-work sa'yo, hindi siya akma sa trading style ko. So you need to find out what is your trading style. Kasi ako, scalper talaga ako, guys. Kaya nakikita nyo, kung magsiswing man ako, ano yun, runners lang yun ng mga trade ko. Yun yung mga naiwan na runners. Pero, scalper talaga ako. Okay? What are the key lessons? Tapos na ba to? Ayan. Key lessons that made me profitable. I follow one system until it works. So, huwag kayong pabago-bago ng strategy. Halimbawa, nabitan nyo yung US 30 ni Coach Bea. Gusto mo talaga yung tipong 15 minutes a day lang. Sasabay ka lang sa US 30 na live trading, tapos ka na. Yun yung gusto mo talaga. Huwag mong tigilan hanggang makuha mo. Hindi yung tipong sumabay ka lang ng 2, 3 beses na loss ka, ayaw mo na. Tapos binabash mo na si Coach Bea. Coach Bea, di ka talaga magaling. Diba? May nagchat sa akin yan Sabi, hindi daw reliable si Coach Bea. Diba? Ba't ako paldo naman ako? Diba? So, huwag mo kasing tigilan na yung isang strategy, pag gusto mo tong gawin, gusto mo tong aralin, huwag mong tigilan. Hanggat hindi ka nagiging successful dyan. Okay, yun talaga yun. 'Di ba? So, kapag ayaw mo naman, like,
Hindi mo talaga bet yung ganong scalping na high risk na mabilisan, kinakabahan ka, na high blood ka, 'di ba? Para kang hihimatayin, eh wag ka na doon mag-scalp, 'di ba? So follow ka ng ibang signals natin. Halimbawa, meron tayong scalp, meron din tayong intraday, 'di ba? So etong intraday na to, kung titingnan nyo, ayan o, yung BTC, hindi pa namin na-update. Pero kung titingnan nyo to, grabe to. Buy, nagpa-buy tayo sa 121,000. Di ba? Ang target natin is 123,000 as a runner. Nakuha ba natin yan? Yes. Imagine, 2,000 pips kung sumabay ka dito. At ang maganda dito sa intraday, makaka-prepare ka kasi hindi siya agad-agad. So, abangan mo yung mga levels, nasan dyan, ito, binibigay na namin sa inyo, nasan yung immediate support, nasan yung deeper support, nasan yung resistance, 'di ba? Yung pwede niyang puntahan. Okay? So, dito pa lang matututo ka na. Okay? So, yan yung mga mahalaga sa mga signals natin. So, yung scalp, practice mo din. Okay? Kasi ang scalp, may ano din yan, may skill din yan. Okay? And, yan, before we end, magmamadali na ako, sorry, um, overtime ako. Mistakes I stopped doing, over-trading, ignoring structure, and trading without plan. Dati, pag na, parang lalag natin. Dati, no, pag nakuha ko na yung trading, so bakit may lagay yung trading plan, Coach Lee? Ganito kasi yan. So, let's say, dito tayo sa $1,000. So, let's say, ang trading plan mo, $30. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo pag naka $30 ka na? Okay, so ako, ang ginagawa ko ganito, guys. Let's say, $30 yung plan ko this day. Nakuha ko ay $100. I can stop. Or, I can trade. Meron akong allowance na $70 na losses. Nakuha nyo? $30, kailangan maisubi ko siya for the day. So, kung nakuha ko na siya, it's either I stop trading or yung $70 na sobra sa trading plan ko, yun yung itataya ko. Ibig sabihin, pag nag-trade ako ngayon, pag nakita kong $70 yung loss na, ikat ko na. Type yes nga kung nagets nyo yun. Wa. So, ibig sabihin, yung $70 na yon, yun yung willing kong i-risk. Yan. Kasi, panalo na yon. Tama? Sobra na yon. Kumbaga sa sugal, isubi mo na yung sinubi mo na yung $30. So, yung $70 na yon, willing akong i-trade pa siya. Okay? So, what if yung $70 naging $70 pa ulit? Na-flip mo siya. Tama? Na-flip mo siya. O di, okay. What if yung $70 ay natalo? That's the risk that you took. Diba? Uuwi ka pa din na meron kang $30 for that day at na-hit mo yung trading plan mo. Okay? Are you guys learning? So, paano, Coach Lee, kung nagtitrade ako ngayon, wala akong trading plan? Ay, patay talaga. Okay. So, okay lang ba lahat tayo dito, 46 participants, dapat meron tayong trading plan? Ilan yung tinitrade, ilan yung goal mo? Okay? So, ilan yung goal mo for the day? Alam mo kung hanggang saan ka lang magtitrade. Hindi yung tinataya mo yung buong account. Di ba? Ganyan ako dati eh. Wala, hold to hold hanggang maubos. Di ba? So, wag ganun guys, no? So, you have allowable loss for the day. So, let's say, pag naka $50, maalat talaga yung araw ko, coach. Di ba? Isa lang ang SL natin, nasabayan ko pa. Maalat talaga yung araw mo. Hindi, okay lang. Then next day, bawi ka next day. Pag naka $50 loss ka na for the day, tama na. Bawi ka next day. Let's say yun yung allowable loss mo. Okay? So, meron kang target profit, meron ka ding allowable loss. Dapat yan, malinaw sa'yo yan. So, ngayon, bago ka matulog, isulat mo na, ano ba yung gusto ko talagang i-target? Okay? So, dito guys, binibigyan namin kayo ng idea na what if 5% daily, actually 5% daily guys, sobrang laki niyan.
So sa $300 mo na capital, mag-aim ka ng $15, huwag ka magpapa-FOMO. Kahit nakita mo si Coach Lee na nagpo-post ng $1,000 a day, huwag mo siya pansinin. Kasi ang trading plan mo ay $15. Okay? At the end of the month, ilan yung kinita mo? $300. Imagine. Ang tanong, ilang signal ang kailangan mong sundan para makakuha ka ng $15? Minsan, isa lang. Isa o dalawa lang. Imagine, isa o dalawa lang a day na na mag-follow ka ng signal natin. Paldo na yan. Okay na yung $15 mo. Hindi mo kasi nakikita na yung $15 a day ay $300 in a month. Hindi mo nakikita yun. 'Di ba? Kasi yung ini-aim mo lagi sobrang laki. 'Di ba? So ay hindi ko pala ma-edit to. So magkano yung $300 in 1 month sa 58 pesos? Guys, malaki yan ha. Guys, sobrang laki niyan. Okay? Yan yung umpisa pa lang naman. 'Di ba? Binibuild mo yung discipline. Kasi wala ka pang malaking pera ngayon. Ngayon, pag malaki na yung pera mo, oh, ano yung 3% daily ng $1,000? It's $30. Pwede ka nang kumita ng $1,000 in 1 month. Pwede mo nang i-fire yung boss mo. Pwede ka na mag-resign. If you're consistently earning $1,000 every month, guys, imagine, 58,000 pesos. Ang problema, pag nakakita ka ng $30 in one day, hindi ka pa tumitigil. Tama, mali? Type yes. Oh, umamin na kayo kasi ganyan tayo. Diba? Hindi mo alam yung $30 mo a day. Alam mo ba na 58,000 in 1 month yan pag kinonsistent mo? Baka hindi mo kasi nakikita eh. Tama? Kasi, ba't di mo nakikita? Kasi wala kang trading plan. Ba't wala kang trading plan? Kasi hindi ka sumusunod eh. Di ba? Hindi ka sumusunod eh. Di ba? Sa School of Traders, sobrang daming signals po. Nasa 7 to 10 signals tayo every day. Okay? So, marami tayong signals sa School of Traders. Okay? Again, guys, no, you don't need a lot of signals. Alam nyo ba yon? Itong $30 na to, ilang signal lang to. 'Di ba? Pag $1,000 yung account mo, ilang signal lang yan, okay ka na eh. Siguro mga 2 to 3 signals lang yan. Kasi pag $1,000 ka, pwede ka mag 0.03. Pwede ka mag 0.05. Oh, konting galaw lang ng market, $30 ka na, okay ka na. Ang problema yung discipline. Discipline talaga. Na kailan ka i-stop. Pag nakakita pa naman tayo ng ng profit, grabe, 'di ba? $50. Uy, pwede pa tayo mag 100, $100. Uy, what if mag $200 ako ngayon? Nag $200 ka. Eh, what if mag $300 ako? Ganun eh. 'Di ba? Ang ending mo na nawala pa yung buong account. Hindi. I-challenge mo muna yung sarili mo. Okay? To become a disciplined trader. Pakita mo sa sarili mo na kaya mo maging disciplined na ganito. Hindi ito dapat na, hindi ito guys yung as in wala kang talo na araw. Hindi Ang tingnan mo dito yung weekly. Halimbawa, may talo ka na isa, dalawang araw pero nabawi mo naman. So, weekly, pasok pa din. So, huwag kayong matatakot na mag-cut loss. Huwag kayong matatakot na magkaroon ng loss na day. May loss na day din ako. Okay? Mas okay na yung loss na day kaysa ng loss na account. O ba? Sulat nyo nga yun. Mas okay na loss yung day kaysa ma-loss yung account. Okay? So, trader cycle, as a beginner, where should I focus? You should focus on learning. You should focus on honing your skill. Ayan. Yun yung focus mo talaga. So, pag beginner ka, make sure nakapag-demo ka kapag meron kang bagong strategy. Let's say, bago ka sa US30 live trading, mag-demo ka. Bago ka na sumunod sa intraday, mag-demo ka. Bago ka sa scalping, mag-demo ka muna. Huwag ka nagmamadali na gusto mo agad, million agad. Okay? Huwag nang mamadali kasi madadapa ka talaga. Okay? So, you don't need luck, just the right system, mindset, and mentorship. Yan. So, i-maximize ko to. So, nyo to, post nyo to sa mga social media nyo.
Ayan, at gawing wallpaper. Ayan. You just need the right system, mindset, and mentorship. Ayan. If I turned my losses into profits, so can you. Ayan. So, yung ating VIP, which is School of Traders, where traders turn lessons into millions. So, just like what I did, naging profitable tayo, guys, and masaya tayo, syempre. Kasi imagine, pwede pala tayo maging multi-millionaire in just forex trading, 'di ba? Na pwede mo siyang gawin anytime, kahit saan. Kaya nakikita nyo, pa-travel-travel ako kasi yun talaga yung maganda sa trading. Basta meron kang wifi, pwede na. 'Di ba? Basta may mobile data ka, pwede kang mag-trade. Pwede kang mag-aral anytime. Huwag nyo sabihin na wala kayong oras kasi hindi totoo yan. May oras kayo, kaso nilalagay natin saan? Sa panchichismis sa social media. Lagi niyong pinapanood, lagi nating pinapanood ang buhay ng iba sa social media. Wala naman tayong kinikita. Browse tayo ng browse ng TikTok, browse ng FB, Instagram, pinapanood yung buhay ng iba. 'Di ba? So, wala naman silang naambag sa buhay natin. So, yung oras na yun, guys, I suggest ilagay mo yan sa forex trading. And for the next 6 months, okay, next 6 months, mas maganda nga, bayaran mo na yung 1 year ng School of Traders eh. 'Di ba? Para committed ka talaga, isang taon mong ibibigay yung buhay mo sa trading, and let's see what will happen. 'Di ba? Kasi ako, nakapag full-time ako in just a span of 3 months. So, after 3 months, when I started in May last year, nakapag full-time na ako. So, from August last year hanggang ngayon, I'm full-time, wala akong boss. I can sleep and eat anytime I want. Yan. At pwede ako mag-trade kahit saan mang lugar. Yan. And sobrang daming nangyari sa sa buhay ko, guys. So nakarating ako sa iba't ibang bansa. Ayan, at nakabigay tayo sa family natin. So it's really a life-changing experience, and hindi kami magsasawang mag-remind sa inyo at magturo sa inyo. Kaya sana, 'di ba? Sana ayusin niyo din. Okay? Sana you do your part din. Kasi ang hirap nung lagi ka lang nakatingin dun sa reward, 'di ba? Ang tingnan mo, ano yung effort na pwede kong ibigay dito sa forex trading. Kasi this is the kind of industry. Alam niyo kung ba't ako nag-all in dito? Kasi ito lang yung industry na nakita ko na anyone can be a millionaire. Kahit lumpo ka, 'di ba? Kahit lumpo ka ngayon at may kapansanan ka, pwede kang mag-forex trading. Imagine. Kahit may sakit ka ngayon, di ka makalakad, 'di ba? Gumagapang ka lang, kahit ano pang merong sitwasyon ka, pwedeng-pwede kang mag-forex trading. So, ibig sabihin, kapag pinakalat natin 'to sa buong bansa, 'di ba? We can really help a lot of people. So, sobrang saya ko na nahanap ko ang forex trading. Sobrang saya ko na this is something na I can share and I can help people with, 'di ba? Ang saya na pwede siyang gawing part-time, tama ba? Pwede siya gawing part-time. Ang saya na maliit lang yung puhunan niya kumpara mo sa ibang business. Imagine, nagtanong-tanong ako, guys, ang laki pala ng ano, no, investment din pag magbababuyang ka, 'di ba? Kapapagawa ka ng bahay ng baboy, 'di ba? Pag nag-franchise ka, ang mahal ng franchise. Alam mo 'yun, kasi ngayon nag-aano ako eh. Nagre-research ako ng iba't ibang mga negosyo. Alam niyo, sobrang laki ng puhunan sa ibang negosyo. I hope you can imagine how ano how lucky we are na alam na natin yung forex trading, and we can share it to other people. Okay? Yun yung pinakamahalaga dun. So, galingan mo, mag-aral ka kagad, maging magaling ka kasi you're thinking, ang mindset mo is you also want to help others na mag-earn sa forex trading. Yan. So, sana tigilan niyo na yung
pagiging pasaway sa market kasi sayang yung pera. Alam ko lahat nung ininvest ninyo diyan ay pinaghirapan ninyo 'yan, 'di ba? So, ilang oras, grabe yung pagod mo sa pag-work, tapos susunugin mo lang yung account, 'di ba? Kasi nagmamadali ka sa profits. Alam ko magsusunog talaga kayo bago kayo bago kayo tumino, 'yan. Kasi pagdadaanan talaga yung losses, pero sana i-minimize natin yung losses. Okay. So, sorry dahil na-overtime ako. So, jump tayo sa ating US 30 live trading sessions at, this is recorded so we will upload this sa ating School of Traders. If you want to reach out sa ating mga coaches, okay, ako din puwede mo akong i-message. Sobrang dami ko lang message na receive ayan, I have hundreds of messages 'no, pero magre-reply naman ako, kulitin mo lang ako. Kung meron ka mang tanong at masaya kapag nag-se-send kayo sa'min ng, "Coach, ito yung trading plan ko, nasunod ko siya. Coach, ito yung ano ko ngayon, progress ko ngayon." So, masaya kapag nag-share kayo ng mga gano'n sa ating community so you can also inspire other people.